5 dahilan kung bakit kailangan ng isang Kristiyanong dumalo sa mga pananambahan. Mapagpalang araw sa ating lahat, Brother EJ here. Pag-uusapan natin ngayon ang mga dahilan kung bakit kailangan ng isang Kristiyanong dumalo sa mga pananambahan. Maraming Kristiyano ngayon ang hindi binibigyang halaga ang pagdalo ng pananambahan. May ilan na nagsasabi, pwede naman akong sumamba kahit saan o manood na lang ako online. Pero ang katotohanan, malinaw na tinuturo ng Biblia na ang pagdalo sa simbahan ay hindi lang basta tradisyon. Ito ay utos ng Diyos at patunay ng ating pag-ibig kay Kristo. Kung ikaw man ay bagong mananampalataya o matagal ng Kristiyano, dalangin ko na ang mensahe na ito ay magpapaalala sa iyo kung gaano kahalaga ang pagiging tapat sa simbahan. Hindi lang para sa iyong spiritual na paglago, kundi para rin sa iyong relasyon sa Diyos. Sa video na ito, nais kong ibahagi sa inyo ang 5 biblikal na dahilan kung bakit dapat dumalo ang bawat Kristiyano sa mga pagtitipon ng simbahan. Ang unang dahilan kung bakit dapat dumalo ang isang Kristiyano sa mga pananambahan ay dahil ito ay utos ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Hebrews chapter 10 verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching." Malinaw na sinasabi ng talatang ito, inuutos ng Diyos sa bawat mananampalataya na magtipon ng palagian. Ang salitang assembling ay nangangahulugang pagtipon-tipon bilang isang katawan sa iisang lugar para sa iisang layunin upang sambahin ang Panginoon at palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Sa kasamaang palad, marami sa mga Kristiyano ngayon na iniisip na optional lang ang pagpunta ng simbahan. Sinasabi nila, pwede naman akong sumamba kahit saan o manunood na lang ako online. Totoo na pwede tayong sumamba sa Diyos kahit na tayo ay mag-isa. Pero ipinapakita ng Biblia na may espesyal na pagpapala at pagsunod kapag ang mga mananampalataya ay nagtitipon ng pisikal bilang isang simbahan. Ang simbahan ay hindi lang idea ng tao. Ito ay disenyo ng Diyos. Ang Panginoon mismo ang nagsabi sa Matthew chapter 16 verse 18, "I will build my church." Kaya kapag tapat tayong dumalo sa simbahan, para bang sinasabi natin, "Panginoon, ako ay sumusunod sa iyong plano." Ngunit kapag pinabayaan natin ito, tayo ay hindi sumusunod sa malinaw na utos ng Diyos. Pag-isipan mo ito. Kung tunay nating mahal ang Diyos, gugustuhin nating sumunod sa Kanya. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Kaya tuwing linggo, tuwing gawain ng pagsamba, tuwing midweek prayer meeting, hindi lang ito basta routine. Ito ay pagtugon sa utos ng Diyos. Ito ay gawa ng pagsunod at pagpapakita ng pag-ibig natin sa Kanya. Palagi nating tandaan na ang pagdalo sa simbahan ay hindi tungkol sa relihiyon, kundi tungkol sa relasyon. Ang relasyon mo sa Panginoon at sa Kanyang mga anak. Huwag kang maghanap ng dahilan. Maging tapat sa pananambahan sapagkat ito ay utos ng Diyos at pinagpapala niya ang mga masunurin. Ang ikalawang dahilan kung bakit dapat dumalo ang isang Kristiyano sa simbahan ay dahil ito ay para sa pagsamba. Isa sa mga pangunahing layunin ng pagtitipon ng mga mananampalataya ay ang sambahin ang Diyos ng sama-sama. Sabi ng Biblia sa John chapter 4 verses 23 and 24, "But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him." Ibig sabihin, hinahanap mismo ng Diyos ang tunay na mananamba, yaong mga sumasamba sa Kanya mula sa puso, sa katotohanan at sa pamamagitan ng Espiritu. Oo, maaari tayong sumamba sa Diyos kahit nasaan tayo, sa bahay, sa trabaho, o habang nag-iisa. Ngunit ang pagsama-samang pagsamba ng mga mananampalataya sa simbahan ay isang espesyal na karanasan. Ito ay panahon kung saan sama-sama nating itataas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, kumakanta ng mga papuri at nakikibahagi sa Kanyang presensya bilang isang katawan ni Kristo. Sabi ng Biblia sa Psalm chapter 95 verse 6, "O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker." Ang totoong pagsamba ay hindi lang tungkol sa kanta o musika. Ito ay pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, pagkakilala sa Kanyang kabanalan, at pagpapasalamat sa Kanyang kabutihan. Kaya tuwing tayo ay nasa simbahan,
at sama-samang sumasamba, pinapakita natin na ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Kaibigan, huwag mong hayaang palampasin ang pagkakataon na makasama ang kapwa mananampalataya sa tunay na pagsamba. Dahil sa bawat awitin, sa bawat panalangin, at sa bawat mensahe ng salita ng Diyos, naroon ang presensya niya na nagbibigay kalakasan sa ating espiritu. Palagi nating tandaan na ang pagsamba ay hindi lang bahagi ng ating buhay Kristiyano, kundi ito ang dahilan ng ating buhay. Kaya maging matapat sa pagsamba sa simbahan sapagkat nararapat lamang na purihin at luwalhatiin ang ating Diyos. Ang ikatlong dahilan kung bakit dapat dumalo ang isang Kristiyano sa simbahan ay para sa ating espiritual na paglago. Ang simbahan ay hindi lang lugar ng pagsamba, kundi lugar ng pagtuturo, pagtutuwid, at paglago sa pananampalataya. Sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 18, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Ibig sabihin, nais ng Diyos na patuloy tayong lumago, hindi manatiling bata sa pananampalataya, kundi maging matatag at maalam sa kanyang salita. Kapag tayo ay tapat na dumalo sa simbahan, naririnig natin ang pangaral ng salita ng Diyos na siyang nagbibigay liwanag, gabay, at kalakasan sa ating espiritu. Ang bawat mensahe, ang bawat aral, at bawat paalala mula sa Biblia ay ginagamit ng Diyos para masubugin tayo sa pagiging mabuting Kristiyano. Kaya napakahalaga na hindi lang tayo basta nakikinig, kundi tumatanggap at isinasabuhay ang tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 17, "So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Ang pananampalataya natin ay lalago lang kung patuloy tayong nakikinig at sumusunod sa kanyang salita. Ngunit kapag hindi tayo dumadalo sa simbahan, madali tayong manghina. Ang apoy ng ating pananampalataya ay unti-unting nawawala kapag tayo ay humihiwalay sa kapatiran. Kaya ang sinasabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating pabayaan ang pagtitipon, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Ang simbahan ay parang espiritual na tahanan. Dito tayo tinuturuan, tinutulungan, at tinatama ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kung gusto nating lumago sa pananampalataya, kailangan nating manatili sa lugar kung saan tayo tinuturuang lumago. Palagi nating tandaan, ang Kristiyanong lumalago ay ang Kristiyanong palaging naririnig ang salita ng Diyos. Kaya huwag mong hayaang makaligtaan ang pagtitipon dahil sa bawat service, may aral, pagpapala, at pagbabago na inihanda ang Diyos para sa iyo. At ang ikaapat na dahilan kung bakit dapat dumalo ang isang Kristiyano sa simbahan ay upang ipakita ang ating pag-ibig kay Kristo. Alam natin na napakadaling sabihin na mahal natin ang Diyos, pero ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sinasabi. Ito ay pinapakita. At isa sa mga paraan na may pakita natin ng ating pag-ibig kay Kristo ay sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos at katapatan sa kanyang simbahan. Sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Ibig sabihin, kung tunay nating mahal si Kristo, susundin natin siya. At kabilang sa kanyang malinaw na utos ay ang pagtitipon ng mga mananampalataya upang sambahin siya at magpalakasan sa ating pananampalataya. Kapag pinili nating dumalo sa simbahan, kahit pagod tayo, o kahit may ibang gawain, o kahit minsang may pagsubok, pinapakita natin na si Jesus ang ating prioridad. Na higit sa lahat, siya ang ating pinahahalagahan. Sabi ng Biblia sa Psalm chapter 122 verse 1, "I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord." Ang taong tunay na nagmamahal sa Diyos ay natutuwa sa pagkakataong makapunta sa bahay-sambahan. Hindi ito pabigat, kundi isang kagalakan at pribilehiyo. Kaya kaibigan, kapag tapat kang dumalo sa simbahan, hindi lang ito simpleng gawain. Ito ay patunay ng iyong pag-ibig kay Kristo. At tandaan na ang pag-ibig ay nasusukat sa pagsasakripisyo. Kaya minsan, kailangan nating magbigay ng oras, lakas, o kaginhawaan para makadalo. Tandaan natin na ginagawa natin ito para sa Panginoon na siyang unang umibig sa atin. At palagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay nakikita sa ating katapatan sa Kanya. At ang ikalimang dahilan kung bakit dapat dumalo ang isang Kristiyano sa simbahan ay dahil ito ay ginawa ng mga naunang Kristiyano. Mula pa noong panahon ng New Testament, ang mga mananampalataya ay tapat na nagtitipon upang sumamba, makinig sa salita ng Diyos, at magpalakasan sa pananampalataya. Sabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 42, "And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship,
and in breaking of bread, and in prayers. Makikita natin dito na ang mga naunang Kristiyano ay hindi pa bago-bago. Patuloy silang nagtitipon, nag-aaral ng salita ng Diyos, at nananalangin bilang isang katawan ni Kristo. Hindi nila tinitingnan ang pagsamba bilang opsyon, kundi bahagi ng kanilang mga buhay bilang tagasunod ni Kristo. Sabi ng Biblia sa Acts chapter 20 verse 7, "And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight." Ibig sabihin, regular silang nakikita tuwing unang araw ng linggo, katulad ng ginagawa natin ngayon. Ito ay patunay na ang pagtitipon natin sa simbahan ay hindi bagong gawain, kundi isang biblikal na halimbawa na dapat nating sundan. Kung ang mga unang Kristiyano ay tapat sa pagdalo, kahit sila ay inuusig, naapi, o nasa panganib, lalo pa tayong dapat maging tapat ngayon. Wala man tayong pisikal na pag-uusig, madalas naman tayong tinatamad o nadadala ng mga dahilan ng mundo. Ngunit dapat nating tandaan na ang tunay na alagad ni Kristo ay nananatiling tapat, kahit mahirap o abala ang panahon. At palagi nating tandaan na kung gusto nating maging katulad ng mga naunang Kristiyano, matatag, masunurin, at malapit sa Diyos, dapat nating tularan ang kanilang katapatan sa pananambahan. Dahil ang tapat na Kristiyano noon ay dumadalo sa simbahan. At ganoon din dapat tayo ngayon. Mga kaibigan, malinaw na ipinapakita ng salita ng Diyos kung gaano kahalaga ang pagdalo sa simbahan. Hindi ito basta tradisyon, hindi ito simpleng gawain, ito ay kalooban ng Diyos sa bawat mananampalataya. Dumadalaw tayo sa simbahan dahil ito ay utos ng Diyos. Dahil ito ay lugar ng tunay na pagsamba. Dahil dito tayo lumalago sa ating pananampalataya. Dahil ito ay patunay ng ating pag-ibig kay Kristo. At dahil ito ang ginagawa ng mga naunang Kristiyano. Kapatid, kung tunay mong mahal ang Diyos, ipapakita mo ito sa pamamagitan ng katapatan mo sa pananambahan. Huwag mong hayaang ang mga dahilan, trabaho, o katamaran ang pumipigil sa iyo na sumamba sa Panginoon kasama ang kanyang mga anak. Palagi nating tandaan na ang simbahan ay hindi perpekto, pero ito ay itinatag ni Kristo mismo. At kapag pinili mong maging matapat sa pananambahan, pinipili mong maging tapat kay Kristo. Kaya sa susunod na araw ng pagsamba, handa ka na sanang pumunta. May galak, may pananabik, at may pusong sumasamba. Dahil ang pagiging tapat sa pananambahan ay hindi lang tungkol sa reliyon. Ito ay tungkol sa relasyon natin sa Diyos. Maging tapat sa pananambahan, maging tapat kay Kristo. Pagpalain ka ng Diyos at naway magkita tayo sa simbahan ngayong darating na linggo.